Pagkatapos ay umalis sina Ferdy at Rory sa bahay ni Burnell at bumalik sa palasyo sakay ng karwahe. Sa paglalakbay, napansin ni Ferdy na hindi pa sila nakakatanggap ng tiyak na sagot tungkol sa kanilang alok. Dahil kailangan pa ni Burnell ng mas maraming oras upang pag-isipan ito, nanatiling walang alalahanin si Ferdy, sa paniniwalang lalapitan sila ni Burnell kapag nakapag-ayos na siya ng kanyang mga iniisip. Samantala, napansin ni Ferdy na tila nagkaroon ng labis na pagkagusto si Rory sa mga merienda ng tao. Patuloy na kumakain si Rory ng kanyang honey glazed fruit steak habang ipinapaliwanag na siya ay nagugutom lamang, lalo na't mayroon pa silang mahabang paglalakbay sa hinaharap. Ang kanilang susunod na target ay isang miyembro ng Red-Eyed Tribe. Ang Red-Eyed Tribe ay isang lahi na nagtataglay ng mga mata na may kakayahang magpawi ng mga magic circle. Dahil sa kakayahang ito, sila ay kilala bilang mga likas na kaaway ng mga salamangkero. Sila ay labis na pinag-usig at kalaunan ay itinulak sa pagkalipol. Nagulat si Rory na malaman na ang isang angkan na pinaniniwala ang lubos ng nawala ay talagang nakaligtas, bagamat ang gayong tao ay maaaring maging isang mahalagang asset. Itinuro ni Rory na ang paghahanap sa isang taong malinaw na nagtatago ay hindi magiging madali. Pagkatapos ay tiningnan ni Ferdy kung mayroon pa silang sapat na pondo sa paglalakbay para sa kanilang paghahanap. Kinumpirma ni Rory na mayroon silang sapat na pera upang punan ng isang buong kariton. Nasiyahan sa kanilang natitirang pondo, nagpasya si Ferdy na ito ay dapat na higit pa sa sapat para sa kanilang susunod na hintuan sa halim. Matapos marinig ang plano ni Ferdy, nagyelo si Rory na parang bato at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Nagpanik siya nang mapagtantong ang kanilang destinasyon ay Halim, ang kilalang lungsod ng katiwalian at libangan. Mahinahong kinumpirma ni Ferdy na ang Halim nga ang kanilang destinasyon. Ang taong kanilang hinahanap ay isang sugarol pagkatapos ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Ferdy at Rory sa isang kasino sa Halim. Sa ilalim ng hagdanan, maraming tao na nakasuot ng pormal na damit panggabi ang nakaupo sa paligid ng mga berdeng lamesa ng sugal. Ang mga lingkod at attendant na nakasuot ng itim at puti ay nakatayo sa malapit, na nagpapahiwatig na ito ay isang eksklusibong mataas na klase na pribadong party ng sugal. Ang eksena ay lumipat sa isa sa mga lamesa ng sugal. Isang lalaking maayos ang pananamit ang nakaupo roon na may ilang babae sa kanyang tabi. Lahat sila ay mukhang nasa sabik habang naglalaro ng baraha. Ilang kamay ang umabot sa isang napakalaking tumpok ng mga gintong poker coins na nakakalat sa berdeng lamesa. Sa sandaling yun, dumating sina Rory at Ferdy na may dalang isang malaking kahon na puno ng mga gintong poker coins. Ang napakalaking halaga ay agad na nagulat sa lahat ng nasa paligid nila. Nagsimulang bumulong ang mga tao sa di paniniwala tungkol sa kung gaano karaming pera ang dala nila. Ang ilan ay nagtaka kung ang lalaki ay tumaya ng kanyang buong kayamanan o isang bagay na katulad nito. Ang iba ay natulala sa laki ng halaga, ang tumpok ay napakalaki na ang ilan ay natanto na ito ay halos katumbas ng buong budget ng isang teritoryo. Dinala ni na Ferdy at Rory ang kahon na puno ng gintong poker coins patungo sa mayamang lalaki. Mukhang naguluhan ang lalaki sa kanilang pagdating. Tahimik na ipinaalam ni Rory kay Ferdy na ang lalaki ay walang pulang mata. Tiniyak ni Ferdy sa kanya na ito nga ang taong kanilang hinahanap. Tumawa ang lalaki at natanto na sila ay dumating upang hanapin si Jed Swallow. Binati niya sila na sumali sa kanya para sa isang laro ng poker, idinagdag na ang mga bagong hamon ay palaging malugod na tinatanggap. Ang walang kabuluhang lalaking ito ang kanilang target sa recruitment para sa araw na yon. Naupo si Ferdy at nakipaglaro ng baraha kay Jed. Sa huli ay nanalo si Ferdy sa laro at masayang inihayag ni Jed na nanalo si G. Ferdy, nang makita ito, tinanong ng kasintahan ni Jed kung bakit hindi niya sineseryoso ang laro. Tumawa si Jed at ipinaliwanag na ang swerte ay hindi laging nasa kanyang panig. Pagkatapos ay pabiro niyang iminungkahi na baka makakuha siya ng dagdag na lakas kung ang babaeng naroroon ay sumigaw para sa kanya. Habang pinagmamasdan si Jed, natanto ni Ferdy na ang lalaki ay walang pakialam sa pagsusugal. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pag-alam kung paano mapapanalo ang marangal na babae sa kanyang tabi. Nakilala ni Ferdy ang kanyang pambihirang husay sa pagsasalita at kaakit-akit na anyo, na parehong paborito ng mga maharlika, kasama ang kanyang kahangahangang sleight of hand.
Si Jed ay parang isang binata na nagniningning na parang tropeo sa isang utopia na itinayo sa pera. Gayunpaman, naunawaan din ni Ferdy na sa sandaling makaramdam ng panganib si Jed, siya ay aalis ng kasing bilis ng isang tusong kuneho. Sa isip na yun, nagpa siya si Ferdy na oras na upang putulin ang ruta ng pagtakas ni Jed. Nagsimula ang dalawang lalaki ng isa pang round ng baraha. Nagkomento si Jed na ang batang Panginoon ay tila sa wakas ay nakuha na ang ritmo ng laro. Sumang-ayon si Ferdy at inamin na nasiyahan siya salamat kay Jed. Tumawa si Jed at ipinahayag ang kanyang pag-asa na makapaglaro silang muli ng ganito balang araw. Mahinahong nilinaw ni Ferdy na walang susunod na pagkakataon. Ipinaliwanag niya na magiging problema kung ang babaeng nakatayo sa likuran niya ay magsimulang isipin siya bilang isang sugarol. Tumawa si Jed at napansin na ang lahat ay palaging nagsasabi ng parehong bagay. Naunawaan niya ang pagnanais ni Ferdy na magmukhang mabuti sa harap ng isang babae, ngunit nagtaka pa rin siya kung bakit dumating si Ferdy sa lugar na ito sa una. Bamantong hininga ng malalim si Ferdy bago malamig na inihayag na hinahanap niya si Amelia. Ang paghahayag ay nagulat sa lahat sa paligid ng lamesa. Agad na naunawaan ni Jed ang tunay na intensyon ni Ferdy. Bagamat nagsimulang bumuo ang galit at puot sa loob niya, pinanatili niya ang kanyang ngisi at nagsimulang magtanong kung si Ferdy ay nagpaplano ng isang bagay na marahas. Bago pa man matapos si Jed, biglang idineklara ni Ferdy na siya ay nag-all-in. Inilagay niya ang kanyang buong kayamanan sa taya. Ang anunsyo ay nagulat sa lahat sa loob ng kasino. Habang kumakalat ang mga nasa sabik na bulong sa buong silid, ang mga tao ay nagulat na si Ferdy ay nag-all-in at nagtaka kung talagang itinaya niya ang kanyang buong kayamanan laban kay Jed. Ang baguhan ay sa wakas ay nagpas siyang kumilos. Pinanatili ni Jed ang kanyang ngisi habang natanto na talagang kailangan niyang manalo sa round na ito. Tinanggap niya ang taya ni Ferdy at tumawag, inihayag ni Ferdy ang isang straight flush. Si Rory ay lubos na nagulat sa resulta habang si Ferdy ay ngumiti lamang. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang malakas na kamay, si Jed sa huli ay nanalo sa round. Matapos manalo sa round, ang ekspresyon ni Jed ay biglang naging seryoso, na inihayag ang kanyang pulang mga mata. Hiniling niya kina Ferdy at Rory na samahan siya sandali, nilinaw na marami silang pag-uusapan. Ang tatlo ay lumipat sa isang kalapit na restoran. Habang nagbubuhos si Jed ng inumin sa kanyang tasa, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hiniling niyang malaman kung paano nalaman ni Ferdy ang tungkol kay Amelia at kung sila ay konektado rin sa mga thug na yun. Ang kanyang galit ay tumindi habang hinihiling niyang malaman kung nasaan ang kanyang kapatid na babae. Agad na natanto ni Ferdy na ang kayumangging mga mata na ipinakita ni Jed kanina ay walang iba kundi isang disguise. Nilinaw ni Ferdy na wala siyang kinalaman sa mga lalaking tinutukoy ni Jed. Pagkatapos ay inilarawan niya si Jed bilang isang laruan ng mga marangal na babae at isang sugarol na halos naninirahan sa loob ng kasino. Gayunpaman, alam ni Ferdy na ang alinman sa mga pagkakakilanlang iyon ay kumakatawan sa tunay na sarili ni Jed. Ang kanyang sleight of hand ay sapat na bihasa upang mabankrupt ang buong kasino. Itinuro ni Ferdy na si Jed ay sadyang nagpababa ng kanyang sarili sa pag-aliw sa mga maharlika na may murang rum para sa isang dahilan. Nang marinig ito, nagsimulang tumulo ang pawis sa mukha ni Jed. Tinitigan siya ni Ferdy nang may malamig na tingin at inihayag ang katotohanan. Sinusubukan ni Jed na bumuo ng mga koneksyon sa loob ng mataas na lipunan upang mahanap ang kanyang nakababatang kapatid na si Amelia. Ang magkapatid na Swallow ay dapat na nagdusa ng labis dahil lamang sa sila ay kabilang sa Red-Eyed Tribe. Ang mga salamangkero na gustong puksain ang Red-Eyed Tribe at ang mga anti-wizard faction na naghahangad na pagsamantalahan ang kanilang mga kakayahan ay naglagay sa kanila sa isang mapanganib na sitwasyon. Matapos mawala ang kanyang kapatid na babae sa gitna ng tunggalian na ito, itinago ni Jed ang kanyang pagkakakilanlan at lumapit sa mataas na lipunan sa pag-asang makahanap ng tulong. Gayunpaman, sa mga maharlika na labis na nagmamalasakit sa katayuan at hitsura, si Jed ay walang iba kundi isang pinagmumulan ng libangan. Pagkatapos ay itinuro ni Ferdy na kahit gaano karaming pera ang nakalap ni Jed, hindi siya kailanman makakakuha ng anumang tunay na resulta mula sa mga maharlikang iyon. Nabigo, ipinatong ni Jed ang kanyang kamay sa kanyang noo at nagtaka kung ano ang kanyang gagawin.
Hindi pa rin niya nahahanap ang kanyang kapatid na babae, at ngayon siya ay nahuli rin ni Ferdy. Inihayag ni Ferdy na mayroon pang paraan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ferdy. Bilang magiging asawa ni Valdrova, inalok ni Ferdy kay Jed ang posisyon bilang kanyang attendant. Nagulat si Jed nang marinig ang pangalang Valdrova. Binigyan niya si Ferdy ng isang mapaghinalang tingin at tinanong kung gusto niya talaga siyang kunin bilang attendant. Ang katotohanan na si Ferdy ay nag-aalok ng ganoong posisyon sa Kepman ng isang pulang dragon ay ginawang mas hindi kapanipaniwala ang panukala. Kinumpirma lamang ni Ferdy na siya ay seryoso, pagkatapos ay iniabot ni Rory ang liham ng appointment kay Ferdy. Sinabi ni Ferdy kay Jed na maaari niyang ipakita sa kanya ang liham ng appointment kaagad kung hindi siya naniniwala. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa alok ni Ferdy, si Jed ay magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa mataas na lipunan at sa wakas ay mahanap ang kanyang kapatid na babae. Kinabahan si Jed habang isinasaalang-alang ang alok. Natanto na ang mga oportunidad na tulad nito ay hindi madalas dumarating. Gayunpaman, nagtaka pa rin siya kung si Ferdy ay tunay na mapagkakatiwalaan. Inamin ni Jed na ang alok ay kaakit-akit, ngunit sinabi na mayroon siyang ilang mga kondisyon. Una, gusto niya ng sweldo na tumutugma sa mga tungkuling kanyang gagampanan dahil kailangan niya ng pera sa alinmang paraan. Pangalawa, kung si Ferdy ay magkakaroon ng anumang nakatagong motibo tungkol sa kanyang mga kakayahan, si Jed ay aalis ng walang pag-aalinlangan. Kahit na matapos sabihin ang mga kondisyong ito, pinaghinalaan ni Jed na hindi siya madaling pakakawala ni Ferdy ngayong alam na nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagsimula si Jed na banggitin ang isa pang kondisyon, ngunit tumigil sa kanyang sarili at nagpas siyang huwag na itong ituloy. Sumang-ayon siyang tanggapin ang alok hanggat sinusunod ni Ferdy ang kanyang mga kondisyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, tinanggap ni Ferdy ang parehong kondisyon, ngunit nagdagdag ng isa pa sa kanya. Ang ikatlong kondisyon ay ang kanilang kontrata ay mananatiling may bisa lamang hanggang sa mahanap ni Jed ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos noon, si Jed ay ganap na malayang magpasya kung gusto niyang manatili o umalis. Nagulat sa kondisyon ni Ferdy, biglang tumayo si Jed at pinalakpak ang kanyang kamay sa lamesa. Hindi siya makapaniwala na basta na lamang siya pakakawala ni Ferdy sa halip na alipinin o ipagbili. Mahina hong nilinaw ni Ferdy na wala siyang interes sa pagbili o pagbebenta ng mga tao. Sa sandaling matapos ang kontrata, si Jed ay ganap na malayang umalis. Natulala si Jed at malakas na itinuro na si Ferdy ay isang salamangkero. Nagtaka siya kung si Ferdy ay hindi natatakot sa isang miyembro ng Red-Eyed Tribe na naglalakad ng hayagan sa sikat ng araw. Pagkatapos ng lahat, si Jed ay dapat nalikas na kaaway ng mga salamangkero. Mahina hong binaliwala ni Ferdy ang pag-aalala bilang isang nakakatawang biro. Itinuring niya ang isang salamangkero na natatakot sa Red-Eyed Tribe dahil lamang sa hindi gumagana ang kanilang mahika laban sa kanila ay isang pagkabigo bilang isang salamangkero. Nilinaw din ni Ferdy na hinding-hindi niya pipilitin si Jed na manatili. Sa loob, alam ni Ferdy na kahit subukan niya, hindi niya rin naman mahuhuli si Jed. Sa hinaharap, alam ni Ferdy na si Jed ay magiging isang master thief na may kakayahang tumakas mula sa mga kilalang bilangguan ng paulit-ulit. Kinuha ni Jed ang kanyang baso ng beer at sinabi na si Ferdy ay medyo hindi karaniwan para sa isang maharlika. Kinilala ni Ferdy ang kanyang komento at nilinaw na naunawaan niya. Habang humihigop ng kanyang inumin, ngumisi si Jed at nagpas siyang subukan ng posisyon sa pamamagitan ng pagiging attendant ni Ferdy. Inihayag ni Ferdy na ang kanyang unang misyon para sa magiging asawa ng Grand Duchess ay ang manligaw ng isang babae at dalhin siya pabalik doon. Sa sandaling marinig ni Jed ang kanyang unang atas, siya ay labis na nagulat kaya't iniluwa niya ang lahat ng kanyang beer. Mahina hong ipinahiwatig ni Ferdy na sa kakayahan ni Jed, ang pagkumpleto ng gayong gawain ay dapat na madali. Kailangan lamang niyang magdala ng isang solong babae na namumuhay ng mag-isa. Sa kakaibang unang misyon na iyon, ang eksena ay lumipat sa isang madilim at nakakatakot na kagubatan sa ilalim ng isang lilang kalangitan sa gabi. Ilang blackbird ang lumipad sa itaas ng isang maliit na nakahiwalay na kahoy na bahay na nakatago sa gitna ng mga puno, na lumilikha ng isang misteryoso at nagbabantang kapaligiran.